Hello, Idol. Magandang gabi! Magandang hapon pala. Magandang hapon po. Padagtugin muna natin si Sara Duterte. Bawal na rin magmarites. Ay, nako. Okay. Kay Atty. Libayan, magandang hapon. Kasi nasa bakasyon ka. Si Teacher Mark Reacts, magandang hapon. Tayo lang naman magkakampi-kampi, kahit tayo na magbati-batian. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa... Magandang hapon! Sa Pilipinas, Ay, lang ako. kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang Magandang hapon. sumusunod. Tumatagal, Mercy, hindi Narvata. pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Wangangiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi Kaibigan ng lahat, Bulap na nagyag na siya. naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Namhar, shout out! Para sa inang bayan.
Bernard Magtibay. Kausing, Tirador! kausing, tirador. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totoo tirador, walang sinisino. Mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya itataya para sa inang bayan. Totoo kausing, Okay, ladies and gentlemen, magandang hapon, magandang hapon, magandang hapon, magandang hapon. Ito po ngayon, ang ating pag-uusapan ay, ito na po yung final analysis natin patungkol po sa kay Bato de la Rosa. Ang tawag natin, Run, Bato, run! Trillanes on your way. Run, Bato, run! Within back memory. Magandang hapon, Konsehal, Vice Mayor, Congressman Oni Bayuna sa Pasay City. Okay, ito na po ang ating ang final analysis natin. Ganito po ang mangyayari. Prediction ko sa Supreme Court bukas mag-uutos na una, uutosan ang gobyerno na magsampa ng petition kung gusto man ninyo na hulihin si Bato, magsampa kayo ng extradition request. Gusto ko sa matatahausing tirado. Go, Sige. aman sang it. Ang tasang Sige, pasensya mo na. Pagbigyan ko muna ang apo ko. Song Toto Tirador? Yes. Sige, listen. Tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag kapag ang sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisipsip. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
Okay, ha? Pasensya na kayo sa apo ko na magaling sumayaw. Don Sir Castro, magandang hapon. At si Joksha, Edna Kabigan, cute naman ang bata. Ang apo ko po. Gil Troy. Tapos si Daddy Pet, mabait na pugi. Great Toto. Iba kasi silent martial law daw na tayo. Diktador naman ito, mga magnanakaw. Kaya pati yung mga lumaban noon kay Marcos, sir, dictator na ngayon. Kamukha niyo po apo nyo, Doksya. Salamat po. Siyempre, pogi ang lolo, di pogi din ang apo. Oni Bayona, brilliant lawyer, Tony Taro Kausing. Maraming salamat po, Congressman Bayona. Now, ito po ang pag-usapan natin. What? You just sit on my back, okay? Okay, so. I'm speaking. I want about What? English. English. Rock. What's bato? Senator Bato. What's Yes. bato in English? Rock. Rock. Is- Senator Rock. is- That's my rock. You're my rock. Senator Bato, you're my rock. Okay, ganito po yung nangyari. Sa prediction ko po, sa decision bukas ng Supreme Court, ganito po mangyayari. Dideklara ng Supreme Court na hindi nag-a-apply ang Republic Act 9851 na pinagmamayabang ni Justice Antonio Carpio, pinagmamayabang ng mga abogado si Darlene Birbirabi, pinagmamayabang nila lahat. Sino pang ibang nagbaybayang? Si Domingo Cayusa na expert daw ko na dating IBP lawyer ka eh. Bakit mo sabihin, ibig mo sabihin, expert ka na, mas magaling ka na sa kapwa mo abogado, naging president ka lang sa IBP. Tapos, yan din ang sabi si Solicitor General Darlene Birbirabi. Ganon din ang sinabi ni Dean Mel Santa Maria. Ganon din sinasabi na nakita ko, narinig ko si Dean Timasic ng UP College of Law. Marami pang iba ko narinig. Alam mo, lahat kayo po may mali. Mali po kayo lahat. Hindi po pwedeng aristuhin si Bato. No. Hindi po pwede aristuhin si Bato na karakaraka. Hindi po pwede. Gamitin ninyo, kasi sabi nyo, may warrant of arrest na galing ICC. Hindi po pwede magamit ang warrant of arrest sa ICC bilang dahil sa ICC sa galing ay gagawin nyo, excuse me na lang. No. Please don't. So, with that, pag pinayagan kasi natin yan, para na rin nating nilabag ang ating sariling batas. Rock. Yeah, rock. Bato, rock, bato. Yes, is a rock. Yeah, I'm a rock. Yes. Yes, you I'm a are rock. So anyway, nanugulat ang pamangkin nga po ko Okay? So ngayon, ganito po yun. Para na rin nilabag natin ang sarili nating batas kung gagamitin natin ang Republic Act 9851 na kung saan sa Section 17 yan ay nagsasabi po na pwedeng isang tabi na lang ng Pilipinas ang karapatan nito magkaso sa crime against humanity, genocide, at war crimes kung may ibang bansa o international tribunal na nag-iimbestiga. At kung ganun man, pwede na rin magdesisyon ang Pilipinas. Bye-bye, guys. Bye-bye. Pwede na rin magdesisyon ang Pilipinas na isuko na lang. Ang salita ay surrender. The Philippine authorities may word na may, M-A-Y. Hindi po siya obligasyon. May surrender
or extradite suspected or accused persons in accordance with applicable extradition laws and treaties. Yan ang eksaktong salita ng ating batas. So para mo na ring nilabag ang ating sariling batas kung hulihin mo si Bato at isuko bigla. Bakit? Hindi po kasi mag-a-apply ang Section 17 ng Republic Act 9851. Bakit hindi mag-apply? Kasi wala pong treaty ang Pilipinas sa International Criminal Court. So hindi siya mag-apply. So ano ngayon ang mangyari? Nakikita ko po na magdidesisyon ang Supreme Court na tumigil kayo sa pag-aresto kay Bato. Tapos, ang gagawin nyo kung talagang interesado kayo, inuutusan niyang Executive Department, yon yung OSG, Office of the President, na patigilan ang pag-manhunt operation at magsampa kayo ng petition sa RTC ng ating bansa. Pwede usually sa Manila RTC. At i-request nyo sa regional trial court natin na arestuhin si Bato at ipadala sa dihig. Ganun ang tamang proseso. Ngayon, bakit ko nasabi ganun ang tamang proseso? Kasi po, makikita ng Supreme Court o makikita ko rin na hindi nag-apply ang Republic Act 9851. So ano ang mag-apply ngayon? Sasabihin ng Supreme Court, ito po is aking analysis ha. Hindi ito boses ng Supreme Court. Analysis ko lang, final analysis ko. Sasabihin ng Supreme Court, sapagkat nagdesisyon na ang International Criminal Court na mayroon pang itong jurisdiction kay Duterte, ibig sabihin may jurisdiction din siya, according to them, sa mga co-accused ni Duterte. Sa kung ganun man, at may jurisdiction, because of, anong dahilan? Because of the decision of the appeals chamber to honor the obligation stated in preliminary examination as applied by Article 127, Paragraph 4 of the Rome Statute. Ibig sabihin, iutos ng Supreme Court na dahil nasa ilalim pa tayo ng jurisdiction ng ICC, sundin ang mga sinasabi sa mga probeso ng Rome Statute. So anong probeso importante? Pagka-aristo, tingnan mo ngayon, ang aristo kasi pagpalabas ng warrant of arrest, nasa probeso ng Rome Statute na Article 58. Pagpalabas ng warrant of arrest. Tapos, ang Article 59 naman, kung sino ang naka-aristo ay may obligasyon na dalhin sa sariling korte ang inaresto. At ibigay sa local court, regional trial court. At bigyan siya ng regional trial court na pagkakataon na ayusin ang lahat. Number one, alamin ay kung ang pangalan nga ni Bato ay siya si Bato na tinutukoy sa warrant of arrest ng ICC. So paano ba laban yan? I-require ngayon ng court natin ang Office of the Registrar ng International Criminal Court na magpadala ng authenticated copy ng warrant of arrest para una masiguro na talagang totoo ang warrant of arrest, hindi gawang rekto. Number 2, siguraduhin din ng RTC natin kung ang pangalan dyan ay talagang si Bato ang tinutukoy. Number 3, habang hinihiring pa, may karapatan si Bato na magpiyansa. Bigyan siya ngayon ng korte natin ng piyansa at makalaya siya habang nilalaban niya ang kanyang extradition proceedings. Kasi gagamitin na ngayon ng extradition proceedings.
Next, mabibigyan naman ng pagkakataon si Bato na mag-challenge, sabihin niya wala ng jurisdiction. So, ibig sabihin, magkaroon po ng hindi maiwasan ng RTC natin na magkaroon ng trial kung talagang may jurisdiction ang ICC o wala. Hindi natin titingnan kasi hindi naman tayo on the level sa ICC kung nagdetermina naman ang ICC ng kanilang decision o opinion na may jurisdiction pa sa atin, iba yung korte natin. Dahil wala tayong treaty, ay pwede nung magdesisyon ang RTC natin na kontrahin na wala ng jurisdiction. So, magkaroon ngayon ng laban-laban, ano ang susundin? Interpretasyon ng ICC or interpretasyon ng ating sariling korte? Ganun ang mangyari dyan. So, nevertheless, bound to observe pa rin ang ating RTC sa probeso ng Rome Statute. Kasi, mayroon tinatag na residual obligation at kung anong obligasyon natin, kung i-apply natin ang ICC, kung ino-honor natin ang arrest warrant, dapat i-honor din natin ang lahat ng iba pang probeso. At nakalagay din sa Article 89 ng Rome Statute na ang ICC ay pwede magpalabas ng request sa kahit anumang bansa na magpa-aresto ng tao kung alam ng ICC ang tao na arestuhin ay nandyan sa isang bansang yan. Sa kaso ni Bato, kung alam ng ICC na nandito si Bato, magre-request sa ngayon sa Philippine government. Ang Philippine government naman, may option kung pagbigyan o hindi ang request. Yan nakalagay sa Article 89 ng Rome Statute. At kung pipiliin ng Pilipinas na makipag-cooperate, utusan ngayon ng Office of the President ang Department of Justice na magsampa ng petition for extradition sa ating bansa para hulihin si Bato at itatapon sa Den Haag. Ganun po ang tamang proseso. Klaro? Dapat i-apply din kay Bato ang extradition treaty na ginagawa laban kay Kibuloy. Si Kibuloy po ay sumasailalim sa ngayon sa extradition proceedings. Ang problema lang kay Kibuloy, hindi bibilis ang takbo ng extradition proceedings sapagkat may kaso pa siya sa RTC Pasig. May kaso siya dyan na trafficking. So tapusin mo na sa sitwasyon sa order of business ng Philippine government. Uunahin ng Philippine government ang sarili nitong kaso sa paglilitis kay Kibuloy. Kaya pagkatapos na malitis ng RTC Pasig, si Kibuloy at masintensyan, that's the time na papasok ngayon ang extradition treaty para naman sa request ng California District Court na ipadala si Kibuloy doon para bibistahan o lilitisin at husgahan kung may kasalanan niya siya doon sa mga ginawa doon kuno niya na mga trafficking din at mga rape din kuno. Ganon katindi. So ngayon, balik tayo kay Bato. Ganon din po ang mangyari kay Bato. Extradition treaty pa rin ang mangyari. In other words, wala na yung surrender na salita na ginagamit ng mga expert kuno sa batas. Ay, Daniel Santa Maria, refrain from using the word surrender. There is no such thing as automatic surrender. If you want to violate due process, the constitutional, the highest right of a citizen, which is due process, then do it. But you cannot. It is the highest right of any citizen. Kahit hindi citizen basta sa Pilipinas. It is the highest and the most sacred right of a person in the Philippines. Due process. Ano yung due process? No
person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi po pwede karaka-raka na aristo tapos itapon. Gaya yung ginawa nyo kay Duterte, lalabas ngayon ang decision kay Bato. Alam nyo na, alam na disco na mangyari. Tatalab na ngayon ang kidnapping sa inyo sa pagkidnap nyo kay Duterte. Yan po. Okay, magkaroon ng sitwasyon na ang lahat ng humuli kay Duterte at nagtapon, makakasuhan at makukulong sa kidnapping. Pero makukulong din at the same time si Duterte doon sa kaso niya, doon sa habang pinapatakbo pa ang kaso niya sa ICC. Ganon yan. O ngayon, para maniwala kay sa akin, patugtugin ko ngayon ang video kung saan nagsalita si Justice Marivic Leonin. Mga kasama ko, mga kapwa ko, graduate ng Mindanao State University, manood po kayo. Bakit po? Pinaka-importante po dito sa lahat ng rason ay makikita niyo po na si Justice Marivic Leonin nagsasalita na sa likod niya ang seal ng Mindanao State University. Nasa likod ni Justice Leonin ang seal ng MSU. Ito, pakinggan niyo po. Ito. Dali. Refresh. Bakit putol-putol to? I-duplicate natin. Dali lang kasi medyo hindi walang sounds. Bakit ayaw mag-sounds? Ayaw mag-sounds. Dali lang. Sa police to protect and the point there is, sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it, and let the maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC Treaty, Article 89, Article 92. Babasahin ko na the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Whether that's right or wrong. You have taken a polemical position. You have not told me how you arrived at that. And some of my good friends are doing that. I know what you want. I share what you want, accountability, etc. Pero somehow, kailangan medyo principle tayo. So, by the way, Monday lalabas yung aming decision. And we will be, I think you will see how different our views are. Sabi nila. Yung ponente, hindi ko muna sasabihin. Definitely, hindi na ako. But I have a separate opinion, which I hope that you can also take time to read. But I enumerated ano ba yung basis. Okay. But the point there is, we need to educate better. But, Okay
Very clear ang sinabi niya. Very clear ang sinabi niya. Papahiya ito yung mga nagmamayabang na urgent daw ang warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, political lang yung side na yan. Pag sinabi mong urgent. Okay, ulitin natin. Masarap pakinggan si Leonin. Point there is, sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it. And let the, maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, sa pulis Hey. to protect. the point there is, sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it. And let the, maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC Treaty, Article 89, Article 92. Babasahin ko na, the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Whether that's right or wrong, you have taken a polemical position. You have not told me how you arrived at that. And some of my good friends are doing that. I know what you want. I share what you want, accountability, etc. Pero somehow, kailangan medyo principled tayo. So, by the way, Monday lalabas yung aming decision. And we will be, I think you will see how different our views are. Sabi nila. Yung ponente, hindi ko muna sasabihin. Definitely, hindi na ako. But I have a separate opinion, which I hope that you can also take time to read. But I enumerated ano ba yung basis. Okay. But the point there is, we need to educate better. But the point there is, sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it. And let the, maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC Treaty, Article 89, Article 92. Babasahin ko na, the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Whether that's right or wrong, you have taken a polemical position. You have not told me how you arrived at that. And some of my good friends are doing that. I know what you Sabi niya, you want the warrant of arrest to be immediately implemented, but you have taken up that political position and you have not explained why you have taken that political position. Very clear, ha? So, at least, alam na ninyo, yung may nagtanong, si Julian's World, nagtanong, saang emisyon po kayo, sir? Sa Marawi campus po ako na MSU. Graduate po ako ng 1988 sa civil engineering. So, Ben Liquimador, 951 na nga ang desisyon. Pero importante doon, hindi yung pag-deny ng PRO. Ang importante doon, yung magiging utos ng Supreme Court sa NBI kung anong gagawin. At saka sa Department of Justice. Ganon po yan. Okay? So, tawag na lang ako. I am transportee. Tapos sino pa? Lolita Fajardo. Pag itong court na ito naging patas, ayos yan, makatarungan na tayo. Okay. Si Rose Sulpo, BBM, wala ng utang na loob. May karma. Okay. Tapos si Nomhar, sexy naman magsalita itong si Leonin. Akala mo babae kung di makita. Mary Grace Piatos, kumusta ang ghost student, sir? Ben Reclamador, I am trustworthy. Kay urgent o hindi, still warrant. Okay? Masyado kasing kayong galit eh. Si Julian's World, okay, I'm a graduate of Mindanao State University, Marawi Campus. Marvick Bacas,
Huwag mo kaming idamay. I am trustworthy. Jose Gigagabain. Parang mas magaling ka pa kay Dean Mel Santa Maria. O ano na ba, napatunayan mo ha? I am trustworthy. Kung di ka kinarir ni Duterte, ay Ben Declamador, Amelia Tuico, gising kay Toto Kasing, denied ng atero, ano pa? Hindi po yung denial ng TRO ang mahalaga dyan, Amelia Tuico. Ang mahalaga dyan, basahin mo kung anong utos ng Supreme Court sa NBI, sa DOJ, sa PNP, sa DILG, at saka sa Office of the Solicitor General. So, I am trustworthy, Felicia de Galicia, watching from Calamba City, Laguna. Maricar Santos, sana maabulis na ICC. I am trustworthy, hello Pilipino, hindi po totoong 30,000 ang pinatay. Akalain mo, kapag 30,000, tingnan mo, naglalaro ka ng basketball sa arena, sa Iglesia ni Cristo na arena, napakalaki. Kung mapuno mo yung arena, ganun karaming pinatay ni Duterte, maniwala ka ba? Okay? Noob Gamer, di na pwede si Kibuloy, may kaso na sa lokal. Ken Carlo Paye, idol, ang mahirap dyan, baka magkaroon ng backlash ang ibang pulis at sundalo. Yan, ang mahirap dyan. Samahan ng retired ng mga sundalo at pulis. Alberto Mendoza, lahat article daw yan, attorney, mabaliwala pag nagdesisyon nga ba siya sa susunod kasi may command siya, dapat dependihan ang Pilipino. Hindi, kinuwento ko na po kanina kung ano ang dapat sundin. Okay? Watts, ang hirap Toto, lilipad sa dahig si BBM tulad ni BBM tulad ng nangyari kay Digong. Wala ka na, hindi ka na makakabisita, hindi sa mahal ng pamasahe, hindi makapagbisita mga anak ni Bato. MS Teresa, sana open for debate yung jurisdiction ng ICC Philippines. Yan ang debate. Dapat nga. Okay? Sa sunod, i-vlog natin yung mag-debate tayo. Takbo ba to? Takbo ba to? Run, Bato, run, Delilah on her way. Sino pang iba? Si Attorney Jose Alan Mendez Tevelin. Dito na ilalabas ang katotohanan na hindi papayag ang Supreme Court na isuko lang nila basta-basta ang soberenya at saka si Bato. Mr. Conspi, DDS bubo at saka. Ba't ako naging... Ano naman ang tawag sa isang tao na tumatag sa akin na bubo at tanga pero nakikinig siya? Sino mas bubo? Di yung nakikinig. Yung nakikinig sa bubo ay mas bubo. Rodi Duterte, magnanakaw. Parmali, kukunti lang yung parmali. Iho, 14 billion lang yan. Napa-injectionan ka naman, 60 billion yun. Tapos yung mali-malita, trillion. Sino kakampihan mo? Si Bongbong? Magkano binadya na anti-clear? Ano ka, marami kayong nakasingil ka na ngayon kasi sinagot kita. Fermina Opuan, pinapasok nga ni wala po kasalanan si Bato, sir. Espisuto want Bato to work. Si Senator, alam mo, gusto kasi natanggalin si Bato para walang bubuto sa impeachment kay Sara. Ganon ang gusto nila mangyari. Ngayon gusto natanggalin si Mr. Bongo. Yan ang gusto nila po mangyari. So, magandang hapon po sa lahat. Let us seek the guidance of the Lord. Linggo po ngayon. So, sa mga katawan ko na mga Muslim na classmate sa akin sa MSU Marawi, inshallah. Tapos, assalamualaikum hiwa barakatuh. Okay. So, lahat-lahat na. At least ito na po yun ang makatarungang solusyon. Okay? Maraming salamat po.